Okay, so tama po ba yung 42 DPWH projects walang permits from the local government? Yes. I wrote a letter sa City Engineering Office through the City Engineer. So, to request for inspection ng mga projects ng DPWH. Alam mo naman, Christian, kasi mga projects ng DPWH is most of them sa district are initiated by legislators. Congressmen, syempre minsan yung mga senators, nag-i-insert din ng mga pondo sa mga district. So tayo bilang bagong congressman, inalam natin kung ano yung mga proyekto dito sa Las Piñas. And nung in-inspect ng city engineer, pinag-report yung taga-DPWH, there are about 42 projects, ongoing projects. Yung actually 19 of the said projects completed na. 7 building had no signs of any construction or undertaken yet, and 15 ongoing pa yung mga activities nila. So walang permits ito. So definitely kailangan kumuha ng permit. Tayo nga, Christian, pag nagpapagawa, papa-fencing lang tayo, kailangan natin ng permit eh. Eh dapat maging modelo ang gobyerno. Alam mo ang problema dito, um, hindi porket alam mo yung mga ang General Appropriations Act kasi kasama yung mga pondo talaga. So batas na ito, hindi porket batas ito, hindi na tayo kukuha ng mga permits at hindi lang pala ito nangyayari sa Las Piñas, Christian, buong Pilipinas pala ito. So ang problema rito, kung may mga violation yan, like for example, doon sa National Building Code, sino bang accountable dyan, di ba? Siyempre yung building official or yung city engineer ng respective LGUs. Kaya nga, mas maganda rin, ang problema kasi walang consultation minsan kung ano yung mga proyekto. Alam mo, being a former councilor and a local government official, pino-formulate natin yung mga local development investment plan, annual investment plan, at siguro mas makakatulong ito kung nagko-coordinate, close coordination with the local government. Siguro makakatipid kasi nagiging chapso yung mga proyekto eh. Lalo na yung Christian, I requested yung mga DPWH projects ngayon, yung listings, and grabe, nakita ko doon may mga flood control projects na talaga namang hindi ko alam kung hindi ko pa nakikita eh. So, so far nire-review ng office natin para malaman kung ano ito. Oo. Kung dito sa 42, sabi nyo 19 yung natapos na, no? Pero ano ba yung nature itong mga flood control projects na ito? And can you give us an idea kung magkano itong mga proyekto na ito? Christian, itong mga projects na ito, hindi pa ito yung flood control. Ito pala yung mga multipurpose building, panay Okay. Ano yung buildings mga lang big ticket ito. dito? Ano yung mga big ticket po? Ang flood control, lumabas yung listing sa DPWH for this year alone sa Las Piñas. I think it's 1.1 billion pesos for the flood control projects. And nire-review ko kanina kasi kararating lang nung I wrote a letter to DPWH to request yung mga projects for 2025. And then lumabas din dun sa website na isumbong mo sa Pangulo na nanggaling sa DPWH na meron daw 1.1 billion projects sa Las Piñas. Christian, hahanapin ko pa yon kung nasaan yon at kung ano ang mga proyektong ito. Anyway, siguro I will coordinate with bago na kasi yung magiging district engineer namin dito because ako yung nag-question din nung pondo, Christian, doon sa nung nanalo akong congressman, biglang nilipat yung 450 million na projects dito sa Las Piñas from the district office to the regional office. Nagtataka ako bakit nilipat? Eh kasi bago naman tayong congressman, wala akong alam dun eh. So, Anong hinala nyo? Bakit bigla nilipat? ano pa, 'di ba? O, syempre, siguro akala nila mananalo sila siguro ng eleksyon kaya ah, ah, meron pa sila. Actually, Christian, hindi pa to confirm ha. Parang insertion yata yung 450 million. And kaya ako nagtaka doon nung scrutinize ko yung 450 million, merong 140 million doon na project, diversion road, doon na naman sa mga lupa. Oo, na pag-aari ng mga joint venture agreements ng mga bilyar. At phase 4 na ito, Christian, yung phase 1, phase 2, phase 3, nag-a-average siya ng not less than 90 million. So,
grabe naman ito. Na Christian, did you remember yung nung araw yung C5 na kung saan 6.5 billion pinapasoli doon nung araw, 'di ba? Doon sa yung tinatawag na C5 at taga na recall mo ba 'yan, Christian? I remember that. Ito ba yung ano, yung na-labelan sa Philippine Daily Inquirer na Road to Perdition? Ito ba yun? Yes. So during that time, pinapabalik yung pera doon. But ito parallel road. Oo, joint venture agreement doon sa mga properties na 'yan na tingin ko. Kasi alam mo, Christian, gagawa ng casino doon sa lugar na 'yon. Ang mga kumpanya nila. Kaya tingin ko, imagine taxpayers' money gagawin mo doon sa lupa mo. Ang daming problema ng mas maraming priorities ang government, kagaya ng local government. Dapat siguro, yun nga ang problema eh. That's why si Mayor April Aguilar, inutos niya agad dun sa city engineer na itigil na yung mga construction na yan unless na kailangan malaman muna. Alam mo problema, Christian, doon sa mga projects na yan, pag walang permits, pag nagkaroon ng mga sako na yan, sinong mananagot, di ba? Oo. Yan ang Ito role talaga ng... ito yung isa kong tanong, no? Of course, hindi lang pala ito nangyari sa Las Piñas, no? Mukhang ginagawa rin ito sa ibang mga local governments. Pero paano nakakalusot po yun, no? Merong proyekto yung DPWH, hindi alam apparently ng local government dahil wala namang permit na hinihingi at walang permit na ginagrant. So sino na nakakaalam from the local officials? Congressman lang ba? Congresswoman? Yes, sila yung may mga initiative diyan eh, Christian eh. O yung mga legislators lang eh. So, yung iba, I really don't know kasi kami dito, wala eh. Hindi naman namin napapansin talaga na it's either kumuha sila ng permit or may tinurn over sila sa local government. So, ngayon lang talaga kasi I realized, actually, bago ako natapos magkonsehal, Christian, doon ako nagsimula. I'm one of the authors of the ordinance na kailangan kumuha talaga ng permit sa local government ngayon. Kasi gumagawa na lang talaga sila ng mga projects na walang consultation, walang permits, and yan ang naging problema ngayon. So, tingin ko, in fact, the president, parang nadinig ko when he visited Tuba, Benguet, oo, sinabi na niya, reinstitute that consultation, di ba? Oh, with local officials. And kasi tayo, Christian, pag nag-a-apply tayo ng building permit, kumukuha tayo ng mga electrical permit, plumbing permit, kailangan yung zoning clearance, barangay clearance. Ito, gawa lang sila ng gawa eh. Wala namang consultation ito eh. Oo. Pag ganon, ano po yung mainam gawin dito para matigil na itong ganitong practice? Yung apparently, walang idea yung local government, di ba? Bigla na may susumut na proyekto funded by the DPWH, ang may alam lang pala yung kongresista. So, what corrective measure are you looking at? Definitely, ang local government, oo, ang talagang pinatigil ang mga projects unless na isubmit lahat ng program of work, plans, and lahat ng requirement ng National Building Code, kailangan isubmit sa local government yan. At pag walang building permit, hindi pwedeng gawin ang mga projects na yan. So, nasa local government na ngayon yan. Pag hindi nabigyan ng permit, walang project. Yun talaga. Wala na tayong kailangan gawin diyan. Kasi in place na yung batas eh. So kailangan lang i-assert at implement ng local government units yung batas, tama po ba? Pero yes, yung kasi nga kung nag-insert yung kongresista, paano mo monitor yun ng Is there a way for the local government to actually look into that? Kasi parang, di ba, magpaplano kayo sa city ninyo, paano papaganda, ano yung proyekto, ano yung mga projects na dapat i-introduce. Pero, paano uubra yung harmonization ng mga ganitong proyekto kung hindi pala alam ng local government yung mga ginagawa o ini-insert nitong kongresista? Alam mo, doon sa City Development Council, merong role ang congressman doon. Pag nagpo-formulate ng mga projects ang local government, it's either may representative or yung congressman mismo
uma-attend siya ng mga meetings dapat na yan. Oo. Ang problema dyan, pag hindi nag-uusap ang congressman at mayor, hindi talaga kumukuha ng mga permits yan, di ba? Oh. So, unlike ngayon, for example, dito sa district namin, talagang nagko-coordinate ako with the mayor. Kaya yung mga future projects nito will be coordinated.